unloading your burdens, surrendering your heavy load to God. As a disciple, mga igsoon, kita as a leader, kita nga mga anak diha sa Ginoo, mga igsoon, daghantag mga challenges nga ginagian. It is very important nga kita kabalota sa mga burdens nga itong ginaladala. Sometimes, dili ta aware nga naglakaw ta sa journey na to nga natin gidaladala nga mga bagahe. Mga unnecessary things nga kailangan unta i-unload pero atong nadaladala. And we are not aware, ana. Sometimes nga, mukalit lang ta mga igsoon o ma-emotional ta because ang bagahe nga itong gidaladala is sobra na dahil, bugat na. Ug maron ang time nga kita as a child of God, as a children of God, we need to unload burdens, surrendering our heavy load or the heavy loads to God. Maron ang time nga diin kita mga igsoon, as a leader, kita mga igsoon, mo surrender ta sa Ginoo. Mo surrender pa ba ta sa Ginoo, mga igsoon? Try to think sa atua, ikaw nga naglingkod karon, try to think nga what kind of burdens nga imong gidaladala karon. Ay lang siguro isulti, pero try to think unsa nga burden, unsa ang kabug-aton nga imuhang gidaladala karon. O unsa kadaghanon ang gidaladala nimo karon. Unsa kabug-aton ang mga bagahe nga imong gidaladala karon. Kay siguro ang usa sa hinungdan nganong dili ta ka soar high, mga igsoon, tungod sa kabug-aton nga gidaladala nato. We are aware nga natay bagahe, but we tend to dala gapon. Amen? Kabalo ta nga natay mga bagahe, mga unnecessary sa kasing-kasing nato. Aware ta nga naata ani nga mga kabugaton, pero dunay mga times nga atong gi-allow, gi-let na to, nga atong ginadaladala. Wala nga, maglisod kayo ta og bulhot, sutoy mga igsoon, sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pag-claim sa tong portion, it is because something nakapalangay nimo. Amen? Usahay ang makapalangay sa panalangin sa Ginoo, dili sometimes kita nga dili ta ka mao, dili ta ka balo ani, wala ta ani, tungod kay ani ana. Sometimes ang burden ang nakapalangay sa tuwa. And we need to unload the burdens and we need to surrender all our heavy loads to God. In Ecclesiastes chapter 3 verse 10, I have observed many times atong huna-huna usahay, wala kabalo siguro ang Ginoo sa akong situation, pero the God Himself declared that I have observed the burden placed by God on human beings in order to perfect them. Aware si Lord sa imuhang kabug-aton actually. Aware si Lord nga natay gidaladala nga mga kasilo, natay gidaladala nga kaluyahon, natay gidaladala nga mga discouragement, disappointments, pain, expectations versus reality, family problem, whatever nga nakapabugat sa tuwa, aware si Lord ana. Siya na ingon nga, I have observed. Amen? Pero nga no, siya Diyos, kabalo siya nga natay loads, natay heavy loads na to, pero siya Diyos nga nung wala niyang ginatangtang. Because gusto si Lord nga kita mismo mo duol ug mo surrender niya. Kita og kabalo si Lord sa imong giagian. Amen? Kabalo si Lord sa atoang mga challenge nga tong giagian, sa atong kalisod, sa kaubos sa atong situation, even to the point that we are walking in the valley of shadow of death, mga igsoon, but aware si Lord. Amen? Aware si Lord nga kita nagdaladala tag mga heavy loads. Pero ang gusto sa Ginoo karon mga igsoon, ang gusto sa Ginoo, even though nga siya Ginoo kabalo sa tanan, ganahan siya nga kita mismo mo step in. Kita mismo mo surrender sa Ginoo. Amen? Because iyang giingon, in order to perfect us. Amen? In Exodus chapter 6 verse 7, I will take you to my people and I will be your God.
And you shall know that I am the Lord your God who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. Si Lord mismo nag-declare, ako ang Ginoo. Ako mismo may mutangtang sa mga kabugaton nga imong gidaladala karon gikan sa mga Egyptians. Naatay mga kabugaton gikan sa atong pagtrabaho, gikan sa atong pag-eskwela, pagnegosyo, even sa home office, even sa cell group, even sa ministry. Wa ta kabalo kanang nanukar dre, wa ta kabalo nanukar sila dre pero nanay gidaladala nga mga bagahe. Wa ta kabalo ang mismong leader nga naglingkod or nagbarog sa pulpit naa po day gidaladala because everything mga igsuon can be a burden sa atua. Amen. Munang mga igsuon, it's very important nga kita mismo makabalo ta nga kanina maoy nakapalangay sa atua. Og ayaw kalimot nga sa tanan natong gidaladala nga mga kabugaton mga igsuon, heavy loads, si Lord mismo maoy mutangtang. Kung unsa man ang bagahe nga atong gidaladala karon, si Lord mismo maoy mutangtang ana. And daghan kayo og mga loads mga igsoon. Na ako'y mga specific nga i-mention karon the burdens that we need to unload. First is the physical illness. Amen? Makapa-burden, no? Makapaluya kining naatay sakit og balatian. Amen? Kaning naatay pamati sa tong lawas, usahay makapa-discourage, makapaluya na to, mga igsoon. Usahay ang atong physical illness, usahay mahimong rason nganong di kita ganahan mo engage sa mission, nganong dili kita mo engage sa ministry, that is because ang makapabugat sa tuwa usahay, kaning natay gipamati. Amen? Ang gusto sa Ginoo nga ma-aware ta nga morning mga loads nga kailangan natong i-unload. Second po is the financial hardships. Amen? It is very common na to mga disciples nga lisod jud. Amen? When it comes sa finances, when it comes sa economic nga side mga igsoon, usagid sa hinungdan or usa sa point nga nung dili ta makapasutoy, dili kayo nato ma-appreciate ang blessing sa Ginoo sa atong kinabuhi. That is because ang financial hardship. Amen? Nga naatay absunon kanunay, nga naatay kanunay nga cycle sa ato ang kinabuhi sa financial nga bahin nga dunay pagkulang, dunay breakdown, break even, dili kita ka breakthrough kay usahay mauni ang mag-cause og kabugaton sa atoa. Og usahay inig naana kani maging kabugaton mga igsuon, mauni atong matutukan usahay og dili ta ma-aware nga nagtutok na ta kanunay sa atong mga kabugaton. Amen? Next po is the emotional problems. It can be nga nasilo ka, nalain ka ng tawhana, nasakitan ka ng tawhana, na-disappoint ka niya, na-frustrate ka. It can be your leader, it can be your disciple, it can be your co-leader, co-disciple mga igsoon, or sa imong trabahoan, or even sa imong pamilya. Nga na kay gidaladala nga wala pa nimo na surrender sa Ginoo. Ikaw ra ang nakabalo og ang Dios nga naa kay gidaladala nga mga emotional problems towards sa imong family. Amen? Og ang pinakasakit baya gayod basta maghisgot na tag emotional problem, mapiktuhan kita basta pamilya ang hisgutan. Amen? Dali kayo ta makahilak, dali kayo ta masakitan kung maghisgot nag-problem sa family. Og dream mo cause gyud ang emotional problem nga makahinungdan nga mahimong kabugaton sa ato ang pagalagad sa Ginoo. Next po is the mental disturbances. Mga negativism nga hunahuna nga dili ma-renew, usahay doon na tayo comparison nga to sa ubang tao, hunahuna na to, usahay nga nung sila naaani nga level but ikaw wala pa, na usahay nga atong pangunahan ang Ginoo sa atong hunahuna, usahay atong
pangunahan ang plano sa Ginoo sa atua pa lang hunahuna nga wala pa kita nakatry, wala pa ta ni attempt but pildi na tangdaan sa tong hunahuna. Makapabugat di gyapon na sa tong pagalagad sa Ginoo nga kaning naatay gihunahuna nga bati. Okay, magtuyok man gid imong hunahuna or imong feeling sa imong gihunahuna. Amen. Kung naa kay ihunahuna nga bati, mudnaog din ang kasing-kasing mo penetrate din ang lawas. Amen. Muna nga makapabugat pud ning bati or dili align atong hunahuna, dili renewed atong hunahuna sa direksyon sa Ginoo. Amen. Lastly po is spiritual struggles and weaknesses. Importante kayo as a disciple nga naatay word sa Ginoo, pero usahay mo ni ang mahimo natong burden. Usahay may mahimong kabugaton ang spiritual struggles na to. Dili ta ka meditate sa word sa Ginoo. Dili kayo ta makaapil og mga cell groups. Dili kayo ta makaapil og mga gatherings. Dili ta ka engage sa ministry. I don't know what's the problem, pero maunay usa sa hinungdan nganong maka-feel ta og kabugaton, luya, discouraged ta, disappointed ta, frustrated ta, because there is something wrong in the spirit. Amen? Kay niingon si Lord nga, luya ang lawas, pero dasig unta ang espiritu. Dasig na gani ang espiritu ha, luya ang lawas. How much more kung ang espiritu na luya? Ang kalag luya, nga naman, wala may feeding sa word sa Ginoo. Walay feeding ang atoang spirito o kalag na to sa word sa Ginoo. That's why mahimo siyang kabugaton as a disciple. Dili ta maka-walk through, dili ta makadayon og tikang sa unahan kay nga naman dunay mga bugat nga gidaladala kita nga sometimes di ta aware ana og maunay hinungdan nganong langay ang blessings, nganong sa gamayng butang nga nadawat nimo dili pa nimo ma-appreciate ang blessing sa Ginoo because of those burdens. Amen. Usahay katong mga burdens ang makapalangay sa panalangin sa Ginoo. Amen. Ang makapahinder kining emotions na to. Nga nagdaladala pa ta sa mga kabugaton. Amen. Mo na nangutana ko ninyo ganina. Unsa ang kabugaton nga imuhang giatubang karon? Unsa nga kabugaton ug unsa kabugat nga kabugaton ang imong gidaladala karon. Ikaw ra gyud makatubag ana mga igsoon. Amen. Ikaw ra gyud makatubag kung unsa ang kabugaton ug unsa kabugat na ang kabugaton nga imong gidaladala hangtod karon. Pero I tell you right now, karon nga takna sa kabuntagon, tangtangon sa Ginoo ang tanang kabugaton karon. Amen. In Psalms chapter 68 verse 19, magdungan ta mga igsoon, ready? Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Saad sa Ginoo, in a daily basis si Lord, siya magatangtang, magakuha, magais sa mga kabugaton na to. Dalaygon kayong Ginoo, kay naade ang Ginoo kanunay nga masampitan nato nga para atong masurrender nato ang kabugaton sa nato ngadto sa tanang mga butang ug atong isurrender ngadto sa Ginoo. Si Lord nagpaabot di ay always in a daily basis. Amen. Because ingon na, praise the Lord to God our Savior who daily bears our burdens. In a daily basis di ay pwede ditang makasurrender sa Ginoo. Makadaigtas Ginoo. Makadaigtas Ginoo nga tangtangon sa Ginoo ang kabugaton nimo bisan pa man dili Domingo, bisan pa man Lunes, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and even Saturday mga igsoon. Kung ikaw mo surrender ngadto sa Ginoo sa imong mga kaluyahon, kabugaton mga igsoon, maka-praise God ka kay tangtangon day sa Ginoo. Amen. Tangtangon day tangtangon day ni Lord ang tanan mga luggages na to nga sobra. Amen. Mga overloads na to nga gidaladala. Amen. Mga overloads nga mga pain, katong gihisgutan na to ganina ang financial problem, ang emotional problem, ang family problem, ang physical illness, kaya yang tangtangon sa Ginoo kung kita mo surrender sa Ginoo. Then we fail to do that man kay tungod sa tong kabisihon. Maunang nagpundo. Amen? Mauna nga karon,
atong i-unload karon ang mga burdens, atong i-surrender karon tanan sa Ginoo. And what are the steps to unload our burdens? First is what? First is what? First is what? Come to God. Ingon diri mga igsoon, offering your tiredness and struggles to Him. In Matthew chapter 11, verse 28, mga igsoon, ingon diri, are you weary carrying a heavy burden? Nangutana si Lord. Are you weary carrying a heavy burden? Mga igsoon, nangutana si Lord. Are you weary carrying heavy burden? Nangutana si Lord. Are you weary carrying heavy burden? Ingon si Lord, come to me. And I will refresh your life, for I am your oasis. Ingon si Lord, come to me. Amen? Ingon sa previous nga verse na itong gibasa ganina, I, the Lord your God, siya ang Ginoo nga atong Dios nga mutangtang sa kabug-aton. Pero sa kani nga verse, He is very specific. Nag-ask sa ato, are you really weary carrying heavy burdens? Personally siya nangutana sa ato, naa ba kay gidaladala nga kabug-aton? Nangutana si Lord. And mao ni ang iyang tubag. So wala pa ka ni tubag, pero mauna ni iyang tubag daan. Come to me. Praise God. Come to me. Because the Lord will refresh our lives. For He is our God, our Jehovah Rapha who heals. Amen. He is the God who heals. Amen. Siya ang God nga mo comfort na to. Siya ang Ginoo nga dili mo biya. Siya pod ang Ginoo nga dili magpasagad. Mo na nga si Lord aware sa to ang gidaladala, pero ang kailangan is kita nang invite si Lord, come to me. Unsang imuhang kabug-aton ug unsa kabug-at ang imong gidaladala nga kabug-aton. Unsa ang kabug-aton nga imong gidaladala ug unsa kabug-at ang kabug-aton. Amen. Unsa ka bug-at ang gidaladala nimo nga mga kaluyahon, mga discouragement, unsa ka bug-at. Kung naa man gani, ingon si Lord, come. Dili mo activate ang blessings ng Lord to comfort us kung dili kita ang first nga moduol niya. That's why He said, come to me. Amen. Lahi na si Lord. Lahi si Lord when it comes nga kita na ay mga gipamati, na ay gidaladala nga mga kabugaton. Kay si Lord mismo may mo invite na to come. Amen. Dili kabaw si Lord nga dili ka makakuha sa atong great blessings nga para nato. Dili ta ka accelerate mga igsoon kung natay gidaladala nga kabugaton. That's why He said, come. Nang-invite siya, nganuman kay dili gid nato makuha, makapahinder, makapaluya, or makapalangay ang panalangin sa Ginoo sa atoa kung naapatay kabug-aton nga gidaladala. Mo na nga, mumatter gid ang imuhang desisyon karon. That's why karon nga kabuntagon, muduol tas Ginoo. Amen? Hallelujah. Ingon diri nga, coming to God requires humbleness. Inem dapat humbleness. Inem dapat humbleness. Doon nga tagbasa mga igsoon. Ready? Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Si Lord mismo mga igsoon, or gi-expound ni last week actually ni Pastor Vito, mo ni ihang gi-expound maayo to humble ourselves before the Lord. O ang requirement nga kita makaduol sa Ginoo, dunay totally
humbleness sa tong kasing-kasing. Dunay totally, not partial humble mga igsoon nga kanang murag napugos ka. Ang gusto sa Ginoo, totally 100% nga ikaw mo decide nga, Lord, wa ko'y mahimo jud kung wala ka. Nga tong gusto ning Lord nga ikaw decided ka nga moduol sa Ginoo para imong isurrender ang tanan nimong kabugaton. Amen? Because coming to God requires always a humbleness. Amen? A humble spirit. Dili ka flow, bisan pa magmoduol ka sa Ginoo, mga igsoon. Dili ka flow ang gahom sa Ginoo. Dili ka flow ang supernatural nga comfort sa Ginoo. Dili maka-flow ang divine, ang agape love, ang divine intervention. Walay mahimo nga inana mga igsoon by the time kita mapahitas unta atubangan sa Ginoo. Dili physical ang gipasabot ning Lord nga moduol mo diri sa atubangan, ministeringan mo sa mga leaders mga igsoon, mao na mo flow na din. No. Pasabot ana mga igsoon imong heart, humble baka nga wa kay mahimo kung wala ang Ginoo. Kung ganahan tag tinud anay mga igsoon maka-experience ta og tumang gugma sa Ginoo o comfort sa Ginoo sa atong mga kabugaton para tangtangon sa Ginoo, kailangan ta kanunay magpaubos. Naistorya kanunay mga igsoon ng kalibutan nga dili jud kuno mo dagayday ang tubig gikan sa ubos padulong sa babaw. Never pa na nahitabo mga igsoon. Wala jud tubig nga mo flow padung sa babaw. Padung jud na sa ubos. Imagine that, nga kung nag-need ta og comfort sa Ginoo, nag-need ta og love sa Ginoo to fill in the gap na dili ta mapainabsanon enough tubangan sa Ginoo, dili ka flow ang power sa Ginoo. That's why ang gugma sa Ginoo, ang comfort sa Ginoo sa pagduol nato atubangan sa Ginoo, it requires always humbleness. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift up you in due time. Amen? Next po, number 2, is to cast all your burden unto Him. Entrusting your worries, stress, and plan to God. Ingon rin sa Psalms chapter 55, verse 22, mga igsoon, ingon rin, and cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Again, cast your burden into the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Number 2 steps to unload our burdens is to cast all our burdens unto Him. Atong i-entrust tanan matong mga kabalaka ngadto sa Ginoo. Atong ihalad ngadto tanan, atong isurrender tanan ngadto sa Ginoo. We need to give up. Literal give up. Give up. Not give up nga mo surrender ka nga dili nako, mubiya nako, dili na jud ko. No, give up is give hatag ngadto sa babaw ang tanan nimong mga kabalaka. Ihatag sa babaw ang imuhang mga gihunahuna, ang imong gikabalakan, ang imuhang mga problema. We need to give all those burdens up. Atong ihatag, atong isurrender tanan sa Ginoo. Atong i-allow si Lord nga maoy mag-cast all the burdens nga itong gidaladala. Atong i-allow si Lord nga siya ang muayo na to, siya ang mupahiluna sa tanan, dili kita, not in our own way, not in our own will, not in our own power, mga igsoon, but pamaagi og kababuton sa Ginoo. Amen? We need to cast out all the burdens nga naa nato. Amen? Daghan kayo mga igsoon ta og mga gikabalakan, daghan ta gihunahuna mga igsoon. But again mga igsoon, kung dili ta humble enough nga moduol sa Ginoo o gi-allow na to, dili na to i-allow sa Ginoo nga maoy mo patangtang sa tanang kabalakan na to mga igsoon, dili maka-flow ang gugma sa Ginoo padong sa ato mga igsoon. Amen? Kay dili mo allow si Lord. Ingon si Lord, He will never permit the righteous to be moved. Dili ganahan si Lord nga kita mga igsoon, malayo ta sa iyong presensya. Di siya ganahan nga magdaladala ta ani. Dili ganahan si Lord nga mukuha, mo-achieve ta sa goal nga daladala ang burden. Imagine mga igsoon,
mularga ka og Boracay, magdaladala kag gabas og martilyo? Unsay sense nga magbakasyon ka, magdaladala kag gabas ug martilyo? Is it necessary? No. You need to unload that. Amen. Imagine mo bisita ka og tops, magdaladala kag barina. For what? Saman mag-construct mo dito? Dili. Wala siya naigo sa purpose na to, mga igsoon. Amen. Mo na nga kailangan dili tanan gid. Sahay mag-mission trip mi. Mission trip tag 3 to 4, 5 days. So magsabot din na sa akong asawa, mga igsoon. Sige, prepare tanan. Bagahi. Duha ka luggage, napay backpack, napay laptop. Oh, kadaghan ba na to? Sa mulaya sa taan eh. Di mao na ni, for 5 days na ni, kadaghan ba ni? Ato na lang yapilang ref. Daghan kayo ba? Ay, atong kay kayon kung unsay dili angay dadon. Pila ta kadlaw? O sige, ngani na. Nga naman, bugat kayo, mga igsoon. Ang pinakauna gid pangitaon sa usa ka traveler, kabutangan sa iyang bag. Usahay dili hunaw-naon ang kaon. Ako sa butang ang bag kay kapoy. Amen. Ang usa ka traveler wa laing pangitaon basta magjigdada sa iyang bag, kabutangan gid sa iyang bag. Kapoy man. Amen. Bugat man. Same sa ato. Amen. Kailangan nato i-unload. Dili na necessary kailangan nimong dadon. For what? Para naakay ika-testimony nga nagdaladala ko sa akong kabugaton niya. No. Pride na siya. Mo na gi-discuss ning daddy last week. That's why karon, mga igsoon, gitudlo to ang humbleness last week because karon totally ta nga mo surrender sa Ginoo. Walay magbabag, wala nay babag sa tong kasing-kasing nga mo surrender ta sa Ginoo. Kay nga naman kay gitudloan nata to humble down ourselves before the Lord. In 1 Peter chapter 5 verse 7 ingon diri, pour out all your worries and stress upon him and leave them there, for he always tenderly cares for you. Sa TPT version ni sa mga igsoon, pour out all your worries and stress. Amen. Stress kayo bitaw, mga igsoon nga nakay gunahuna. Nya, if I'm not mistaken, mga igsoon, usa sa hinungdan nga nung mamatay ang tao, nanay sa science or sa medicine, mga igsoon, nay 7 man siguro, if I'm not mistaken, 3 ka sakit nga murag mamatay ang tao. Ang kinalasan is ang stress. Yes. Nato gihisgot dito nga sakit kanang high blood, heart attack na ang last gid nga gidiscuss kay stress. Mo na nga ayaw i-allow eh. Mo na I am praying karon nga wa mo'y ginahuna sa gawas. Ang inyong focus karon ang word sa Ginoo, ang revelation sa Ginoo nga para ato. Amen. Mo na nga katong mga problema sa gawas, bayronon, kuhauno na siguro imuhang motor or whatsoever nga imuhang ginahuna karon. I want you all nga dili sa mo magunahuna ana. Dili pasabot nga dili na to na siya planuhan, dili na to na kanon. Pasabot na ko nga para dili ka ma-stress, mga igsuon. Ato nang i-surrender sa Ginoo. Pasabot na ko, mga igsuon, kung mo surrender ta sa Ginoo, mga igsuon, si Lord ang mangitag way nga mo provide unsaon paghatag anang tanan. Si Lord mo hatag og divine solution by the time nga kita mo surrender sa tanan natong kabalaka. It's not that mean nga kung mo surrender ka karon sulbad na, nabayaran na imong utang. It's not that literally. Dili inaana, mga igsuon, ang logic dring napita. Pero ang gamhanan natong Ginoo, kung kita mo surrender, maka-testify ta nga si Lord mo hatag og divine wisdom, divine solution, ang supernatural sa Ginoo nga milagro siya sa atong kinabuhi. Ihang ihatag by the time nga atong unahon si Lord sa atong kinabuhi. Amen? That's why we need to surrender all to the Lord, because si Lord na mismo nag-ingon nga He will always tenderly cares for you. Gipangga ta sa Ginoo. Amen? Walay tao diri karon nga wala gihigugma sa Ginoo.
Walay tao diri karon nga wala ta gipangga o gimatuto sa Ginoo mga igsoon, wala ta gipasagdan sa Ginoo, never ni biya, never ni talikod si Lord, even naa ka sa pinaka-lowest, pinaka-problema sa tanang problema nimo, still alive and kicking ka, nga naglingkod ka, nagginhawa ka, nagdaig ka sa Ginoo, kay nga naman, kay ang Ginoo nga imong gilagaran mga igsoon, nagpangga og nahigugma nimo. Praise God! Hallelujah! Woo! Ayog kalimot. In Isaiah 53 verse 4 says, surely He took our pain and sufferings. Siya na ang nag-take sa tanan. Iyan ang gipasan ang tanang kabalaka. Amen. Iyan ang gikuha ang tanan. Iyan ang gipasan ang tanan. Siya na dapat ang mabalaka. The question is, why are we still holding the weight when Jesus already lifted it? Amen. Nganong nagkupot pamantas kabugaton nga si Jesus na may nag-alsa sa tanan. Siya na may nagtok sa tanan, siya na may nagkuha sa responsibility, siya na ang nahimong, siya na ang nag-feel sa kabugaton, siya na ang nasakitan, siya na ang rejected, siya na ang sinalikway mga igsoon, kay kita accepted ta atubangan sa Ginoo, doon na tayo access sa breakthrough, sa supernatural nga milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Why are we still holding the weight? Amen. Gipasan na ning Jesus tanan sa cross. Walay pagreklamo. Gipasan na niya ang cross. Gitake na niya ang whip, ang labod. Iyan ang gitake, ang bangkaw nga nasamad ni buto ang kasing-kasing. Gitake na niya ang lansang. Evidence? Draw. Mauni ang hinungdan. Ang gugma sa Ginoo mga igsoon, mauni ang nagwagtang sa tanan. Mauni ang magkuha sa tanang kabugaton na to mga igsoon. The cross, because Jesus took all the negativism. Dunay divine transaction nga nahitabo nga ang tanang negativism na to na nasa cross, kay ang tanang positive na natong tanan. Imagine na kay access. Na natay access. Mo na nga, dili kailangan nga magdaladala kas kabugaton. Si Jesus na ang nagdaladala atong kabugaton 2,000 years ago. Gipasan na niyang cross, bugat kinang cross. Amen. Praise God. Muna nga, walay reason nga mag-hold on ta. Amen. Naigiingon nga, let go and let God. Halos kitang tanan ni post anang let go and let God. The question is, are you really letting it go? And are you really letting God to do sa tanan? Imo ba yung kang gialaw nga si Lord mo ay magpamuhat sa tanan? Or nag-post ra ka? Amen? For the caption. Amen? For the description nga nindot basahon ang let go and let God. Pero imo ba jud gibuhat nga gilet go bagid ka nimo o gilet bagid nimo si God? Tumpakbakan sa si Lord. Nabatay nakatunan mga igsoon. Unsa to ang number 1? Come to God. Number 2 is to cast all the burdens. Number 3 po. Doon nagbasa, ready? Commit to live your life for Him. Living His ways so you can experience rest, strength, and peace. Number 3, in stepping to unload our burdens is to commit. To live for life for Jesus. Living His ways so we can experience the rest, the divine rest, the strength from God, and the peace. In Matthew chapter 11 verse 29, simply join your life with mine. Learn my ways and you'll discover that
I'm gentle, humble, easy to please, and you will find refreshment and rest in me. Look at what promised of God. Tanawa kung unsa kanindot ang saad sa Ginoo para nato. Unsa kanindot ang saad para sa ato. Naman tay portion di ay ang pagpahulay, it's a blessing. Mo na nga, ayaw ninyo saypa kung ang inyuhang mga anak usahay mo pahuway. Oh, gente, para inyo ni. Ayaw ninyo saypa usahay nga inyuhang mga anak mo pahulay. Need na siya. And it's a blessings. Amen. Ayaw ninyo saypa nga usahay ikaw ganahan kang pahulay. Kinahanglan na nimo. Og portion na nato. Portion na to ang rest. Mo na nga dili sayop ng matug, pahuway. Siguro sayop na ng mapahuway ka gikan alas 8 buntag hangtod alas 5 hapon. Labihan nimo trabaho bro eh. Say trabaho no bro. Pahuway ra bro. Dili sa na siya mao. Ilabi na sa mga naa sa ministries. Nag-home office ka, nagwali ka, nag-follow up ka, then you came here para mag-practice, para manglimpyo. Kapoy. Amen. And you deserve rest. Deserve mo nga mapahulay. Dili sayop ang mapahulay. Ayaw ninyo saypa. Kay because generally or most of the people, ang meaning gid or ang pag-interpret sa pagpahulay, mupahulay sa ko is tapula na dayon. Di ba? Most of us, mupahuway, tapula na dayon, dili na ganahan, mauni-mao na, negative kayo, pero wa man ta kabaloon sa Jay na feel anang tawhana. Amen? Labi na nga busy kina siya. Doon ay mga times nga ma-burnout sad go mga igsoon. Siyempre, tao ra pod ra bata. Labi na full-time sa ministry, full-time mi sa trabaho, then manglakaw mi usahay sa buntag na mga i-purchase ara sa media or whatsoever, then manghita pa mig mga suppliers, labi na tay mga event mga igsoon. Dayon mag-cell group pa mi, mag-follow up pa mi. Hantod to the point nga mura mig maikog na mi sa among gisel groupan kay wala mi nakatungan, na late mi kay tungod sa mga buhaton nonon, nya nakatug, nya na late mga igsoon. Nay mga times nga kami pagid ang mag-guilt. Nay usahay ba nga mopahuway ta niya mag-guilt nga moabot nga late, moabot ta nay usahay maka-feel tag guilt. Nya makapakos og burden. Amen. Mo na nga kailangan nato ang rest. Every ministry leaders here, you deserve to rest sometimes. Katuni ang mapahulay sad ka. Katulog sad. Amen. Dili masigig ayaw i-turn ang pagpahulay sa cellphone, dili na siya pahulay. Lahi tong pahulay nga matuog ka, lahi po tong nipahuway ka niya nag-cellphone ka. Amen, lahi po na siya. Amen, pahulay. Amen, kaya naman, it's a blessing. Blessing sa Ginoo. Amen, so para ma-experience na to, ang rest, ang strength, ang peace, we need to commit. Commit to live your life for Jesus. Amen? Again, simply join your life with Jesus. Ngano? Because this verse says, because I am the vine. Jesus is the vine. And we are His branches. If we remain in Him, and He is with us, amen? We will bear much fruit because apart from Jesus, we can do nothing. Amen? Muna nga ang tanan na tong mga kabalaka, wa tay mahimo sa atong kagalingon nga kusog. Yes, na kay mahimo, pero limitado ka. Dili nimo kayang buhaton sa Ginoo nimo. Muna nga ningon siya nga not by might nor by power, only by the Spirit of the Lord. Yes, you can try, you can attempt sa imong kaugalingong pamaagi,
kaugalingon nimong plano, kaugalingon nimong kabubuton, pero I tell you, limited ka kay mga tao ta. Amen. Muna, we need Jesus. Because if we remain in Him, makabear datag so much fruit, dunay fruitfulness nga mahitabo. If we remain in Him, ingon diri, you will bear much fruit because apart from me, we can do nothing. Wa gitay mahimo kung wala ang Ginoo, mga igsoon. Amen? Tanang mga naay mga kabugaton, karon ko mangutana. Balik, unsa ang imong kabugaton? Og unsa kabugat ang kabugaton nimo? Amen. Sige daw, unsa day mga example sa imuhang kabugaton? Aring dapita daw, unsa may mga kabugaton ninyo? I-shout daw yung mga kabugaton. Sige, shout, come on. Ha? Kaninga bahin. Unsay kabugaton ninyo dirang dapita? Financial. Kaning dapita, unsay kabugaton ninyo? Kabugaton ninyo? Ha? Financial gapon gabi ha. Kaning dapita, unsay may kabugaton ninyo? Ha? Ha? Financial gapon. Susuhit naman siguro mo. Kamu dira, unsa may mga kabugaton ninyo? Ha? Unsa? Unsa? Ha? Paris? Agay, kabugaton din ng way Paris. Or, kabugaton ang inyong Paris. Patay na ni. Unsa kabugaton ninyo? Studies, di ba? Studies di ay dili Paris. Ang inyong mga kabugaton, mga igsoon, I know nga daghan mog masulti unsa inyong mga kabugaton. Pero na ako'y mga nahibalan nga bugat jud. Kanang disciple nga naninguha ka, nga mo trabaho ka, pero wala ang imong pamilya. Bugat kayo. Nag-eskwela ka, pero layo kas imong pamilya. Nagkugi ka para sa imong papa. Pero never gyud na proud ang imong papa para nimo. Gibuhat nimo ang tanan para sa imong pamilya. Pero ang ending ikaw ra gyapon sayop. Gibuhat nimo ang pag-follow up, pag-process, pero ang ending ikaw gyapon ang gilutos. Ang ending gyapon sa tanan ikaw. Bugat kayo siya. Sa mga mama, amen mga mama. Hinay nakag-amen mga mama, no? Nga naman, ang mama mo'y usa sa dali kaayo maka-feel og burden. Ang mga mama, usa sa dali maka-carry og loads. Ang mga ginikanan mo'y dali kaayo dala-dalas, mga unnecessary loads, heavy loads. Mga papa, shout, amen mga papa. Mga papa, saludo ko ninyo mga papa. Kabalo ko nga, grabe ninyong paningkamot. Naay principle ako, di pa ako amahan, pero nakita na ko sa mga amahan. Naay principle ang amahan nga, dili magpakita nga siya luya sa iyong pamilya. Amahan, naay mga panahon nga muhilak mo sa luyo. Amen. Wa ko kabalo kay di ko amahan, pero nakita na ko sa mga amahan nga grabing paningkamot para sa ihang pamilya. Pero dunay mga times nga usa lang kapag appreciate sa amahan, makapalipay kayo sa amahan. Nga kanang ingnon pud ang amahan. Pa, proud ko nimo. Gamay ratag pangitaan pero proud ko nimo. Kanang ingnon imong mama. Ingnon nimo imong mama, mama. Kabaw ko kapoy ka pero proud ko nga ikaw akong mama. Atong mga mamag, mga papa,
Mooy dali kayo makadaladalag kabugaton. Right now, mga igsoon, mga disciples sa Ginoo, give your burden. Give your burdens to God today and be refreshed. Tanan nga na ani nga room, I will invite you today to surrender all the burdens to the Lord. Deserve ka og divine rest sa Ginoo. Deserve ka og peace. Deserve ka og strength sa Ginoo. And right now, dili ako, dili ang leader, dili ang imuhang papa, ang mama, dili ang imong anak. Ang Diyos mo'y mag-renew nimo karon. And are you guys excited to embrace the power of God? Are you excited to lift up all the burdens to the Lord? Are we all excited to give up to the Lord everything, all the anxieties, the problems, the pressure, the stress, the frustration, the pain, the financial problem, the family problem, the physical illness? Are you excited to surrender it all to the Lord? If you are excited, come in. Pwede mo mamarog. Some of us here are already touched by the Holy Spirit. Tanang mga naakaron ini nga room. Challenge ti ka nga ayaw sa tagda ang ina sa imong kilid. Sa imuhang anak. Ayaw sa kung magdagandagan imong anak pasakdi sa nga magdagandagan. Ministry leaders nga nasa luyo. I feel you. All the ministry leaders. I feel you because I am a leader too. I am a ministry leader as well. If you have time right now to surrender to the Lord, I am speaking to the marshals, ushers, media team, worship team, kids ministry, all the cell leaders right now. Kung nakahigayon karon to surrender, surrender ta sa Ginoo. Amen? Surrender ta sa Ginoo. Even the worship team nga na-address sa luyo. If you have time to worship the Lord, to surrender all the burdens, ato'y surrender sa Ginoo. Tanang amahan, inahan, mga anak, tanang mga estudyante, wa ko kabalo kung unsa imong kabugaton, o wa sad ko kabalo kung unsa kabugat ang imong kabugaton. Ayaw tagda ang kilid nimo, ang luyo nimo. Og dili ako ang welcome sa presence sa Ginoo, ikaw. Because what matter most is you. Just humble yourself before the Lord.